Fully Care, kumusta po ang inyong may bahay? Dahil isa rin ho siya sa mga napatawag sa NBI, ano? Ano po ang pakiramdam ninyo na bakit kailangan ma-implicate din si Mrs. sa mga nangyayaring ito? Well, syempre gusto nilang gawin 'yon para takutin nila yung misis, no, si misis ko. Pero ako yung kanyang sama ng loob hindi about the NBI issue eh. Kasi nag-iyakan nga sila nung doon kasi yung quarry operations, kami talaga 'yun eh. Siya nagpapatakbo, out na ako. So yung mga tao doon, araw-araw niya nakakausap, nakikita, more or less, no, nagkikita-kita sila. Masakit sa kanya na mawawala ng trabaho. Imagine, yung pagtaas na pa lang noon lang is, nag-aayos na sila nung paano ba makakatipid para walang tanggalin. Paano ba aayusin yung scheduling para walang matanggal. Tapos all of a sudden sinara. So na-force talagang matanggal. So yun yung nag-iiyakan sila kasama yung senior management team. Kasi alam mo naman hindi naman to yung sa gitna ng krisis na to, nung COVID nga wala kaming tinanggal. Nag-uusap-usap no, paano talagang inaayos namin yung mga sweldo, kung paano, o tipid tayo. And ngayon pa, na hindi naman COVID at kaya naman sana, pero napuwersa pang magtanggal ng tao. Lungkot kayo, managpasan nyo yan, Kong Mike, at I hope makabalik uli yung operasyon ng dalawang kumpanya mo and mabigyan uli ng trabaho yung 800 employees ninyo. Kung Mike, bago ang lahat mo, pwede ba lang ako warning lang sa mga taong yan? Yung alam nyo naman kung sino kayo at alam ko kung sino kayo. Yung sa NBI at sa DNR, alam nyo na alam ko kung anong ginagawa nyo at kung sino kayo. 9 na taon akong nasa kabinete. 9. At lahat ng posisyon, nagtanggap ko hanggang dun sa Chief of Staff. Ang dami naming kalaban, ang daming kunon. Never kong ginanya ng kahit sinong kalaban. Natitingnan ko, sino siya, anong negosyo niya, ipapasara ko. Kasi hindi lang yung tao ang apektado, kundi higit sa lahat yung mga empleyado. Kaya kayo mga ginawa ninyo yan, tandaan ho ninyo yan, ang politika, paiba-iba, mundo bilog. Babalik po sa inyo yan. Konsensya nyo na lang sa ngayon kung paano naapektuhan ang kanilang pamilya. Pero sa darating na panahon, pag kayo naman po ang nawala sa politika at lahat ng ginawa ninyo, ay tingnan nyo kung paano yung magiging accountability nyo. Hindi ko sinasabing paghihiganti kung ano yung pananagutan ninyo sa mga taong pinahirapan ninyo.